Magandang umaga sa inyong lahat. Nagbabalik ang Panahon TV 5:09 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kaibigan, sa parte ito ng ating programa, atin ngayong makasama si Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza upang sagutin ang ilang katanungan at magbigay linaw tungkol sa ating ulat panahon ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo, sir. Magandang umaga din, Earl, at magandang umaga din sa ating mga manonood. Ginoong Mendoza, atin na pong simulan itong ating panayam tungkol dito sa dalawang low pressure area na ngayon ay nandito sa ating bansa at ang isa nga ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Unang-una po, para dito sa LPA na nasa loob ng Pilipinas, kumusta ang naging paggalaw nito nung nakaraang 24 na oras? Itong LPA na natin na nasa loob ng ating Philippine area, ito ay sa ngayon ito ay nasa layong 280 kilometers silangan ng Balel Aurora. At ito'y tumatahak ngayon sa direksyong northwest, samantalang ito namang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ito ay isang tropical depression at ito ay nasa layong 1,600 dito sa silangan ng ating Kabisayaan. Yun nga mga kaibigan, itong ating low pressure area na nasa silangang bahagi ng Pilipinas ay patuloy sa paglapit dito sa ating kalupaan, ngunit hindi naman tinatayang makakatama ito. Samantala, itong ating low pressure area na binabantayan kahapon dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayon ay isang tropical depression na at patuloy na lumalapit dito sa ating bansa. At tinatayan na baka pumasok nga ito ngayong weekend, ngunit bibigyan pa rin namin kayo ng updates tungkol dyan pag naglabas na ng official na announcement ang Pag-asa Weather Center. Napag-uusapan na rin natin ang sama ng panahon, Ginoong Mendoza. Ano nga po ba itong ating mga storm warning signals na ating na nararanasan at nilalabas ng Weather Center kapag nagkakaroon po tayo ng bagyo? Itong ating mga warnings, meron tayong 4 na storm warning. Ito yung signal number 1, may hangin tayo na 30 to 60 kilometers at ito ay inaasahan natin na mararamdaman sa susunod na 36 hours kaya't malaki pa ang ating tinatawag na lead time. Kapag meron tayong signal number 1, walang pasok itong mga maliliit nating mga bata, preschool at kindergarten. Samantalang ang signal number 2 naman natin, meron tayong hangin na umaabot sa 60 to 100 kph at ito inaasahan lamang natin na mararamdaman sa susunod na 24 na oras at kasama na rito dito ang walang pasok ang elementary. At ang public storm signal naman natin number 3, may hangin itong 100 to 180 kilometers at ito inaasahan natin na mararamdaman sa susunod na 18 oras. At pagka ganito, wala na lang pasok hanggang buong mga estudyante natin hanggang college. At pag may signal number 4 naman tayo ay merong hangin na hindi bababa sa 185 kilometers at inaasahan natin na ito'y mararamdaman sa susunod na 12 oras. Mga kaibigan, yan nga, itong ating mga storm warning signals na inilalabas ng Weather Center ay inilalabas nila dito sa ating bansa kapag tayo ay maapektuhan at imminent na maapektuhan nitong ating mga bagyo. Kapag inilalabas ang mga warning signals na ito, may kaakibat na oras kung gaano katagal at kung gaano ka-imminent o gaano kalapit na tayo ay makakaranas ng pagbagyo. Kapag inilalabas po ito ng Pag-asa, ito ay kailangan nating tignan at of course, kailangan rin nating maghanda kapag ito ay lumabas na para tayo ay hindi maperwisyo nitong mga weather system na pumapasok dito sa ating bansa. Ginoong Mendoza, dahil napag-uusapan rin natin ang bagyo, kapag po ba may bagyo, kapag buwan ng Hulyo, ano ang normal na takbo ng mga weather system na ito dito sa Pilipinas? Ang usual track ng ating bagyo kapag buwan ng Hulyo, ito ay sa direksyong west-northwest na maaaring tumama sa ating kalupaan at pwede din namang northwest at hindi ito tumatama sa ating kalupaan. Similar nga dito sa buwan ng Hunyo, mga kaibigan, kapag buwan ng Hulyo, mayroon lamang maliit na tsansa na ang isang tropical cyclone, ang isang bagyo na pumapasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility ay tumama dito sa ating kalupaan. Madalas, ito ay lumilihis patungong northwest o kaya ay northeast at umiiwas naman dito sa may Luzon kung saan ito ay nagpapatuloy sa paggalaw nito pahilaga pupunta sa China at pupunta sa bansang Hapon. Ginoong Mendoza, maiba tayo. Nung mga nakarang araw nga ay napansin natin na pataas pababa itong paggalaw ng Intertropical Convergence Zone. Bakit po ba gumagalaw itong weather system na ito at ano po ba ang nagdudulot ng paggalaw ng ITCZ pataas at pababa?
Itong ating ITCC, ito'y gumagalaw, ito'y dahil na rin sa ating mga weather system, lalong-lalo na itong mga ating high pressure area, particular itong nandito sa may Japan. Ito ang nag-govern kung saan, kung bakit kumikilos ang ating ITCC kapag malaki itong mga high pressure na nandito sa taas ng Japan at bumababa ang ating ITCC. At may kinalaman din ito kung saan direktang nakatutok ang ating araw ay doon, just beneath it, doon nakalagay ang ating intertropical convergence zone. Mga kaibigan, dahil nga dito sa mga paggalaw nitong mga low pressure area at high pressure areas na nandito sa ating banda dito sa mga equator ng ating bansa, nakakaapekto ang paggalaw nito sa paggalaw rin ng intertropical convergence zone. At depende rin yan kung gaano kainit ang klima at temperatura dito sa may area na ito ng bansa, ay gumagalaw rin itong belt na ito na siyang nagbibigay sa atin ng mga storm, ng mga low pressure areas at ibang weather system na pumapasok dito sa bansa. Ginoong Mendoza, tapusin po natin ang panayam na ito sa pamamagitan ng pag-alam natin sa forecast ngayong araw na ito. Bali ang ating magiging lagay ng panahon dahil sa ating low pressure area, gano'n rin sa ating habagat na umiiral. Itong northern at central Luzon, kasama na yung Kamaynilaan, magkakaroon tayo ng katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama itong Mindanao, magkakaroon tayo ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Samantalang dito naman sa Kabisayaan, magkakaroon lamang tayo ng mga isolated cases na mga pag-ulan. Mga kaibigan, yan nga nag-shift itong pag-ulan natin. No? Nung mga nakarang araw, kung ito ay nasa Kabisayan at sa Mindanao, ito ngayon ay nandito na sa Luzon. Magpapaliwanag po kami at bibigyan namin kayo ng iba pang impormasyon tungkol sa forecast ngayon ng Pag-asa mamaya sa pagtatapos ng aming programa. Maraming salamat, Ginoong Meno Mendoza, para sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong umagang ito. Mga kaibigan, atin na ngayong silipin ang lagay ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa Pilipinas. Unahin po natin dito sa Baguio City, magkakaroon naman tayo ng fair weather conditions for the next 3 days dito sa City of Pines. Asahan lamang natin ang partly cloudy to cloudy skies, still with isolated cases ng rain showers at thunderstorms, lalo na sa hapon at sa gabi. Dito naman sa Metro Manila, inaasahan pa rin ang maaliwalas na panahon mula bukas hanggang sa araw ng Lunes. Ngunit yun nga, magkakaroon po tayo ng mas mataas na tsansa ng pag-ulan at dahil nga yan sa posibleng pag-iral ng low pressure area dito sa may bahaging ito ng bansa, partikular dyan sa may silangang bahagi ng Luzon. Ang Metro Cebu naman sa susunod na 3 araw ay makakaranas ng maaliwalas na panahon, bahagya hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may tsansa ng pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ngunit sa araw ng Lunes, asahan po natin na maaaring mas lumaki ang tsansa ng pag-ulan at pagkidlat pagkulog dyan sa Queen City of the South. Ang Metro Davao rin ay ganon ang inaasahang panahon sa susunod na 3 araw. Bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ngayong weekend, ngunit with slightly higher chances of rain pagdating sa Sunday, papasok ng araw ng Monday. Habang dito naman sa may Zamboanga City, fair weather conditions ang iiral dyan at magkakaroon lamang kayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ngayong weekend. Ganun din, mas mataas na chances of rain pagdating ng araw ng Lunes. Ngayon naman ay ating silipin ang mga piling lugar dito sa Pilipinas. Unahin natin ang weather conditions dito sa may Cabanatuan. Magkakaroon tayo ng rainy weather conditions o slightly higher chances of rain dito sa may Cabanatuan. Aabot ang temperatura sa 25 to 33 degrees Celsius. Habang ang Kalayaan Group of Islands, Dumaguete, Rojas at Calapan ay magkakaroon ng fair weather conditions. Ang Catbalogan naman ay magkakaroon ng rainy weather conditions at aabot yan sa 24 to 28 degrees Celsius. Dito naman sa may Tagbilaran, Dipolog, General Santos City, Kidapawan at Surigao, magkakaroon tayo ng maaliwalas na panahon at aabot ang temperatura sa 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. Alamin na rin natin ang weather forecast sa ilang mga tourist destinations dito sa bansa. Unahin natin ang El Nido, Naga, Boracay at Camiguin. Magkakaroon po tayo ng maulan na panahon ngayong araw na ito. Aabot ang ating temperatura sa mga lugar na ito sa 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Habang dito naman sa may Vigan, Anilao, Puerto Galera, Taal at Banawe, magkakaroon tayo ng fair weather conditions at aabot ang paglalaro ng temperatura sa 15 hanggang sa 32 degrees Celsius.
Mga kaibigan, ngayon ng araw ng tag-ulan at itong mga sunod na mga araw kung saan tayo ay makakaranas ng maaring pagbagyo at malakas na pag-ulan, siguraduhin po nating palagi tayong may panangga sa rain at kailangan rin na uminom na tayo ng mga bitamina para tayo ay hindi magkasakit. Sa aming pagbabalik mga kaibigan, ihahatid namin sa inyo ang chances of rain at ang ulat panahon. Yan matapos ang ilang paalala.